Si Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 306 na masyado kang mapangahas. Nagkibit-balikat si Annie, nabaling ang tingin kay Marshall. Napansin niya kung paano ito nanatiling kalmado na parabang ang pakikitungo kay Lance ay hindi mas mahirap kaysa sa paghampas ng langaw. Pagkatapos, sinulyapan niya si Ivy, na mukhang hindi na natatakot at walang magawa. Masasabi ni Annie na hindi nag-aalala si Ivy sa anumang backlash na maaaring kaharipan ni Marshall. Bagkus, tila nagbitiw siya sa pagliko ng mga pangyayari. Nakangiting tumangala si Annie kay Lance at sinabing, "Mr. Lance, since tonight's event is on your family's grounds, why not handle this issue peacefully?" Ngumisi si Lance. "Ivy, ang gulo na ito ay dulot ng mga taong dinala mo. Ano ang plano mo upang i-handle ito?" Sinadya niyang gamitin ang pangyayaring ito para ma-pressure si Ivy. Umiling siya. "Mr. Lance, as the future head of Vic Entertainment, I hope you'll handle this careful. Who knows what could happen in the end?" Mukhang nagulat si Lance, halatang hindi niya inaasahan na magsasalita si Ivy sa ganoong paraan. Siya scoffed. "Ingat. Ivy, tell me, ano ba talaga ang dapat kong pag-iingatan?" Lumipat ang kanyang tingin kay Marshall, na puno ng malamig na intensidad na nagpaten sa mga tao. Hindi pa nasaksihan ni Marissa ang anumang katulad nito. Medyo nanginginig siya habang hinihila si Marshall, pabulong. "Marshall, tara na. Sapat na ang gulo mo dito." Nilapitan siya ni Marshall, naramdaman ang kanyang kaba na panginginig. Muntik na niyang makalimutan na nandoon siya nang kumilos siya. Kung hindi, sinampal na niya si Lance. He patted her shoulder, reassuring her, "Huwag kang mag-alala. Mas malala pa ang hinarap ko. Nakalimutan mong nakipagdeal ako noon sa mga gangster na paatras ang mga masasamang iyon pagkatapos ng ilang round, at walang pinagkaiba ang mga lalaking ito, kumpiyansa na tumango si Brenda. Marissa, huwag kang mag-alala. Kasama si Marshall dito, walang maglalakas loob na manggulo sa atin." Natahimik ang eksena, at narinig ng lahat ang palitan nina Marshall at Marissa. Nagkatinginan sila, iniisip kung talagang mga tanga ang mga taong iyon. Naniniwala ba talaga si Marshall na walang pinagkaiba si Lance sa mga gangster? Si Amanda, cager to curry favor kay Lance, ay humakbang pasulong. "Marshall, sinaktan mo si Mr. Hersey at gumawa ng eksena. Sa tingin mo ba malalampasan mo to?" "Marshall, Brenda, kung plano mong umalis dito nang hindi nasaktan, mas mabuting yumuko ka kay Mr. Lance at humingi ng tawad sa kanya. Katanggap-tanggap ba iyon sa iyo, Mr. Lance?" Umaasa niyang tanong. Pumasok si Ivy, pinagalitan si Amanda, "Sino ka sa tingin mo? Tinutulungan mo. Gumugulo ka lang." Pagkatapos, bumaling kay Lance, idinagdag niya, "Ang ibig kong sabihin ay maaari nating pagbutihin ang mga bagay at gawin itong isang maliit na issue." Bawasan ang tono nito. Napangisi si Lance. "Inatake ni Marshall ang aking panauhin sa aking lugar, at sa tingin mo ay dapat ko na lang itong i-slide. Ivy, anong ibig mong sabihin? Kung pakakawalan ko ang lalaking ito, paano magkakaroon ng impluwensya ang pamilya ko?" Sumenyas siya kay Amanda. "Tama ka. Dapat silang dalawa ang humingi ng tawad sa akin. Pero isa pa, kailangang magpalipos ng gabi si Brenda sa akin. Kung mapapasaya niya ako, maaari kong isaalang-alang ito." Nagulat si Ivy. Hindi niya inaasahan na ganito kawalanjiya si Lance. Alam niyang hindi magtatapos ang mga bagay ng mapayapa ngayong gabi. Nang makitang pumayag si Lance, sumabog si Amanda sa pagkakataong itulak si Brenda. "Brenda, you're lucky Mr. Lance is interested in you. Bilasan mo at lumapit ka kay Marshall at magmakaawa." Nag-alab ang galit ni Brenda habang sumisigaw ito pabalik, siya ay walang iba kundi isang hayop. "Amanda, kung sabik kang makasama ang gapang, matulog ka na sa kanya. Mapapahiya ang pamilya mo." Ang unang takot ni Marissa ay nawala sa kanyang galit. "Amanda, kung gusto mong makasama ang isang tulad niya, then go." Mas may respeto sa sarili si Brenda. Namula ang mukha ni Lance. Ininsulto talaga siya nina Brenda at Marissa in public.
Parehong nagulat si Amanda, natigilan na si Brenda at Marissa ay hayagang tatawagan siya at insultuhan. Lance. Sumunod si Amanda kay Brenda at akmang sasampalin siya, ngunit nahawakan ni Marshall ang kanyang palso. How dare you want to hit Brenda? Nanghihingi ka ba ng gulo? Hinawakan niya ang buhok ni Amanda at sinubsob ang mukha nito sa mesa. Sa mahinang tunog, kumunat ang kanyang mabigat na ayos na pisngi, at bumagsak siya sa sahig. Walang malay. Napuno ng hingal ang eksena. Nakuha ni Annie ang eksena, halos magpalakpakan ng malakas. Wow! Ang taong ito ay hindi kapani-pani walang matapang. Gusto ko ang mga lalaking kumikilos ng walang pag-aalinlangan. Umiling si Ivy at bumalik sa tabi ni Marshall. Nakatayo doon si Marissa, natulala. Hindi niya akalain na magiging ganito kalupit si Marshall, ngunit kakaibang kasiyahan ang naramdaman niya. Halos hiningi ito ni Amanda sa kanyang masasamang salita. Samantala, hindi inaasahan ni Lance na gagantay si Marshall ng ganito kabangas, sa bawat pagkakataon na mas matapang kaysa dati. Parang isang pampublikong sampal sa mukha niya. Sa madaling salita, hindi man lang siya kinilala ni Marshall bilang banta. Nantigas ang tingin ni Lance habang pinagmamasdan si Marshall na mahinahong nagpupunas ng mga kamay, at napasigaw siya sa galit. Masyado kang mapangahas. Napaawang ang bibig ni Marshall. Presumptuous. Magsabi ka pa ng isang salita, at sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Kabanata 307 He's fearless. Ang matapang na pahayag ni Marshall ay nagpatahimik sa pangunahing bulwagan ng dome. Narito siya, isang lalaki mula sa pinakamababang baitang ng lipunan, na hinahamon si Lance mula sa Vic sa kanilang teritoryo sa panahon ng isang festival ng pelikula na kanilang pinaunlakan. Ang katapangan ay halos hindi mapaniwalaan. Nagsimulang magpalitan ng tingin ang mga tao, ang iba ay gulat na gulat, ang iba ay nakatingin kay Marshall na parang nawalan ng malay. Ang pagbangon ng mga Vic sa kapangyarihan sa buong Southeast Orientia ay nag-ugat hindi lamang sa kayamanan at impluwensya ngunit, ayon sa tsismis, na sinusuportahan ng mapanganib na Poison King sect. Para sa isang tao sa katayuan ni Marshall na pukawin si Lance ng lantaran parang halata ang mga kahihinatnan. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, tumawa si Lance sa halip na magalit. Para kang isang taong walang kawala, walang takot sa iyong kamangmangan. Palagi namang may mga tanga na katulad mo. Tapos, nagdilim ang ekspresyon niya. Nasa lipunan ka na may mga batas. Ang simpleng banta na tulad niyan ay maaaring makulong ka, kung saan hindi mo alam kung paano ka namatay. Humagalpak ng tawa si Lance at ang kanyang mga kasama, sabay sulyap kay Marshall na may panunuya at umiiling. Naaawa silang tumingin kay Marshall, bawat mukha ay puno ng pangungutya. Lalong lumayo ang mga nakapaligid kay Lance, ang ilan sa mga babaeng nasa tabi niya ay tumatawa ng malandi, nagtanim ng mga halik sa kanyang pisngi na para bang ipinagdiriwang ang kanyang kapangyarihan. Si Lance, ang tagapagmana ng nangungunang pamilya, ay madaling maalis ang mahihirap sa isang salita lamang. Ang pagpapabagsak kay Marshall ay kasing dali ng pagpiga ng langgam. Ang uneven power dynamic ay nagpatawa sa mga celebrity na dumalo. Naku, I recall a loser named Nathan who said something like that last night, Marshall said nonchalantly while wiping his hands with a wet towel. Sa huli, sumailalim ang Harlow Group, at tumalon si Nathan sa isang gusali. Natahimik ang eksena. Nabaling ang atensyon ng lahat kay Marshall, na nagpupunas pa rin ng kanyang mga kamay. Tinawag lang ba niyang talunan ang Harlow Group? Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na siya ang nasa likod ng pagbagsak ng kumpanya. Biglang tumahimik ang mga investors at directors na kanina lang kinukutya si Marshall. Napaisip sila ngayon kung dapat ba nilang dumistansya kay Lance. Kung si Marshall nga ang misteryosong figure na bumagsak sa Harlow Group, tinutuya siya. Sa tabi ni Lance ay isang malaking pagkakamali. Napabuntong hininga si Annie sa hindi makapaniwala. Pinaghihinalaan niya na si Marshall ay nagmula sa isang makapangyarihang pamilya, ngunit hindi niya akalain na ito ang misteryosong binata na pinag-uusapan ng lahat na tigilan si Ivy.
Kara-rating lang niya sa Terra Innova kagabi at nakarinig ng mga tsismis na ang isa sa nangungunang 5 mayayamang pamilya sa Denveroa, ang Harlows, ay nagkaroon ng problema. May mga tsismis na isang misteryosong individual ang nasa likod ng kanilang pagbagsak. Noong mga panahong iyon, hindi kailanman ikinabot ni Ivy ang mga tsismis na iyon kay Marshall. Kung may ibang nag-claim nito, baka nagduda na siya. Pero galing kay Marshall, dapat totoo. Pinagmasdan ng mabuti ni Ivy si Marshall, napansin ang kalmadong kilos nito na para bang may pinag-uusap ang hindi gaanong mahalaga. Para sa kanya, ang pagsira sa Harlows, isang napakalaking kumpanya, ay tila kasing simple ng pagbahing. Pinagmasdan din ni Allison si Marshall na may halong emosyon. Nasaksihan niya ang dramatikong eksena sa Dreamscape Bar noong nakaraang gabi, at ito ay masyadong nakakagulat. Kung ikukumpara sa mga Harlow, parang wala lang si Lance. Matapos ang ilang sandali ng pagkalito, ngumisi si Lance. Ang yabang mo talaga. Sa tingin mo ba matatakot ako sa pagpapanggap na big shot? Ang tanga mo. Kung naghahanap ka ng gulo, ibibigay ko ang gusto mo. Ang mga sosyalidad at dilag na naruroon ay tuluyang natigilan sa kanilang pagkagulat. Lalong tumindi ang mapanuksong tingin nila kay Marshall. Paanong naririto ang isang taong may sapat na kapangyarihan para ibagsak ang mga Harlow? Basic lang ang ticket na hawak niya para sa general viewing area, bigay sa kanya ni Ivy. Baka maniwala sila sa kanya kung hindi dahil sa sinabi ni Lance. Bumangon si Alfie mula sa lupa, galit na tinuro si Marshall, Mr. Lance, kailangang turuan ng leksyon ang walang hiyang lalaking ito. Dapat alam niya kung sino ang hindi niya kayang guluhin. Tingnan natin kung kaya mo akong kunin. Ganti ni Marshall, hinawakan si Alfie sa kwelyo at sinuntok ang mukha. Napatalon sa ere si Alfie, malakas na lumapag sa harap ni Lance. Nanghihingi ka ng gulo. Sigaw ni Lance na puno ng galit ang mukha habang kumakaway. 40 security guard mula sa Film City ang nakapalibot sa kanila, na may hawak na mga electric baton. Si Marissa ay mukhang takot na takot sa grupo ng mga lalaki, tumalon kay Marshall at Brenda. Sandaling natigilan si Marshall nang makitang ibinuka ni Marissa ang kanyang mga braso para protektahan sila ni Brenda, saka siya tumawa. Marshall, kunin mo si Brenda at tumakbo ka. Siya urged. Tapos sinigawan niya si Lance. Who dares to touch Marshall and Brenda? Ipaglalaban ko siya. Tinapik ni Marshall ang balikat ni Marissa at ngumiti. Matapang ka, Marissa. Sabik niyang sabi, huwag kang tumayo. Kunin mo si Brenda at tumakbo ka. Ngumiti ng mahina si Marshall. Paano ka namin may iwan ni Brenda? Pagkatapos nating ayusin ito, sabay tayong aalis. Umalis. Ngumuso si Lance. Nagdulot ka ng malaking gulo dito, at sa tingin mo makakaalis ka na lang. Kabanata 308 ang tapang ng dukha ay nagmumula sa kamangmangan. Malinaw na sinabi ni Lance. Ang ibig niyang sabihin sina Marshall, Brenda, at Marissa ay hindi aalis nang hindi nasaktan. Sa pamamagitan ng pagtawid kay Lance at pag-abala sa kaganapan ng mga Vicks, hindi sila makakatakas ng hindi dumaranas ng malubhang kahihinatnan. Sa huli, sila ay mga hamak na talunan. Hindi nila naiintindihan kung paano gumagana ang mataas na uri. Bagamat ang makapangyarihang mga figurang iyon ay maaaring mukhang banayad at matulungin, ang kanilang tunay na kulay ay walang awa na mga mandaragit. Kung walang kaunting kalupitan, hindi sila makakaligtas sa mundo ng katanyagan at kayamanan. Para sa kanila, ang pag-alis ng isang taong mababa ang katayuan ay kasing dali ng pagpiga sa isang bog. Sinadya ni Lance na kunin ng mga bodyguard ng Vicks sina Marshall, Brenda, at Marissa at dalhin sila sa likod para parusahan. Humakbang si Ivy at sinabing, Lance, gusto mo ba talagang palakihin ang sitwasyong ito? Mas mabuti pang ayusin ito ng mapayapa, o kung hindi. Bago pa siya matapos, galit na pinutol siya ni Lance, Ivy, dahil sikat ka sa Luminous Studio ay hindi ka binibigyan ng karapatang makialam sa negosyo ko. Kahit kaibigan mo siya, hindi ibig sabihin na kukonsintihin ko ang ugali niya sa teritoryo ko. Malamig na sagot ni Ivy, Mr. Lance, you started this whole mess. Tumawa si Lance. Ivy,
Are you seriously trying to reason with me? Eto, I decide what's right. Dalhin mo sa likod ang halimaw na ito. Utos niya. Mr. Lance, why make such a fuss? This is not a big deal. Nahuli ng lahat ang mapaglarong tawa ni Annie. Pansin. Pinagmamasdan niya ang mga reaksyon ni Marshall sa buong kaguluhan. Nanatili siyang kalmado, kahit na sinampal niya si Alfie at inatake si Amanda ng walang pag-iisip. Sa kabila ng mga pagbabanta at panggigipit ni Lance, nanatiling hindi nakakibo si Marshall na parang walang kinalaman ang sitwasyon. Kanya. Umabot pa si Ivy na saktan si Lance para protektahan si Marshall, ipinakita kung gaano kalakas ang mentality ni Marshall. Lalong kumbinsido si Annie na si Marshall ang responsable sa pagbagsak ng Harlows. Maliwanag, naroon siya upang pukawin ang gulo. Na-curious siya kung paano haharapin ni Marshall ang pagiging agresibo ni Lance. Kung napunta si Lance sa hawak ni Marshall ngayong gabi, hindi siya magdadalawang isip na ihagis ang sarili sa kanya. Tumahimik ka, Annie. Malamig na sabi ni Lance. Nagkibit balikat si Annie at humakbang palapit kay Marshall. Okay, tatahimik na ako. Handa nang kumilos ang mga bodyguard ng Vicks. Pagkautos pa lang ni Lance, susugod sila kay Marshall at sa iba pa, hila-hila sila para bugbugin. Si Marissa ay lubhang nababalisa, na hinimok sina Marshall at Brenda na umalis kaagad. Hinawakan ng mahigpit ni Brenda ang kamay ni Marissa, nakatutuwa ang mga banta ni Lance. Nakita niya ang nangyari sa Dreamscape Bar kagabi. Naglakas loob si Marshall na barilin sina Adrian, Drew, at iba pa sa harap ng mabangis na mga alipors ni Grimwolf crew. Ang basura bago siya ay walang halaga kumpara sa mga walang awa na miyembro ng gang. Marissa, huwag kang mag-alala. Si Marshall ay hindi natatakot sa kanya. Sabi ni Brenda. Basura lang siya na mayabang dahil sa yaman ng tatay niya. Kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatang i-provoke si Marshall. Malakas na umalangaw sa Grand Hall ang mga salita ni Brenda. Natigilan si Lance at ang iba pang celebrities. Pinagmasdan nila ang magandang mukha at figure ni Brenda sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw. Ang kanyang mga mata ay hindi nababahiran ng kadiliman ng mundo, at hindi napigilan ang kanilang mga ulo at tumawa. Ang hindi magagapi sa mundong ito ay hindi lamang walang takot kundi napaka-inosente din. Lance laughed and told the big shots of the entertainment industry around him, the courage of the poor comes from ignorance, how true that is. Pagkatapos ay sinenyasan niya si Amour, ang kapitan ng bodyguard team. Mabilis na humakbang si Max para mambola, Mr. Lance, sandali. Kumunot ang noo ni Lance at nagtanong, what do you want? Are you trying to tell me to calm down? Sabik na umiling si Max. No. What I mean is, why let your men handle this? Anong ibig mong sabihin? Sinaman siya ng tingin ni Lance. Lumapit si Max at sinabing, hindi ba ang seguridad para sa film festival na ito ay pinangangasiwaan ng SWAT team ng lungsod? Nagtaas ng kilay si Lance. So ano? Bakit gagamitin ang mga puwersang panseguridad ng Vicks para harapin ang mga pulubi na ito? Nagdulot sila ng gulo sa Terra Nova Film Festival, kaya ang SWAT team ay dapat na responsable sa paghawak. Isa. Ito. Ang iminumungkahi ko ay gumamit ng mga opisyal na paraan para hulihin muna ang mga taong ito. At pagkatapos, gumawa ng kilos si Max na nagpapahiwatig na sinadya niyang alisin ang mga ito. Nag-isip sandali si Lance bago ngumiti. Tinapik niya ang balikat ni Max. Masarap ang ulo mo sa balikat mo. Magandang ideya ito. Max. Nalulugod sa papuri, itinuwid. Sige, gawin natin ang sinabi mo. Sumenya si Lance kay Amour. Puntahan mo si Captain Patel na dalhin ang SWAT team para harapin ang mga kaguluhang ito. Kabanata 300 It's none of your business. Natigilan si Ivy nang tumawag si Lance sa City SWAT team para harapin si Marshall. Nakita na niya ang lakas ni Marshall sa ilalim ng lupa noon, ngunit ibang kwento ang pagtindig sa mga opisyal na puwersa ng gobyerno ng Denberna. Sila ay nasa teritoryo ng mga Vicks, at ang pamahalaan ay matagal nang nasa ilalim ng kanilang impluwensya.
Nag-alinlangan si Ivy kung dapat niyang ipaalam kay Leonardo kung sakaling kailanganin ni Marshall ng backup. Pinagmasdan ni Annie si Marshall mula sa gilid ng kanyang mga mata, sabik na makita ang kanyang reaksyon kung kasali ang Terra Nova SWAT Gore. Pagkalipas ng 2 minuto, nagmarcha ang 30 armadong opisyal, na nagporma sa gitna ng bulwagan. Mabilis na lumapit sa kanila si Lance at ang grupo niya. Captain Patel, salamat sa pangangasiwa sa seguridad ng pagdiriwang na ito. Nakadama kami ng katiyakan sa iyo dito. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting insidente, may ilang mga thug na gumamit ng maling paraan para makalusot, sinalakay si Mr. Hersey, at sinaktan ng gusto ang ating aktres na si Amanda. Mangyaring hawakan sila. Samantala, tumayo si Max sa harap nina Marshall at Brenda, nanunuya, Brenda, gusto kitang ipakilala kay Mr. Lance, pero wala kang respeto. Kung magsisi ka, baka tulungan pa kitang makiusap sa kanya basta pumayag kang bisitahin ang villa niya ngayong gabi. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malakas na hampas sa bulwagan habang sinasampal ni Marshall si Max, dahilan upang siya ay nakahandusay sa harap ng Lance. Basura ka. Kung maglakas loob kang maging mayabang ulit, dudurugin ko ang iyong. Ang mabilis na pagkilos ni Marshall ay nabigla sa lahat, lalo na kay Annie, na hindi maitago ang kanyang pananabik. Hindi ako binaygo ng lalaking ito. Isang tunay na big shot lang ang nang-ahas na hayagang kumilos sa harap ng SWAT team. Nanood si Ivy, sa una ay tense pero gumaan ang loob. Alam niyang hindi si Marshall ang tipong kumikilos ng walang dahilan, kaya ang tiwala niya ay nangangahulugan na mayroon siyang matibay na plano. Nakangiting sumulyap kay Lance, akala niya ay magpapakatanga na ito. Natigilan si Lance, pinagmasdan ang galaw ni Marshall, saka tumawa at nagkibit balikat sa mga direktor na nasa tabi niya. Walang pag-asa ang taong ito. Napalingon siya kay Cyrus. Captain Patel, tingnan mo na lang ang ugali niya. Gumawa ka ng isang bagay sa kanya. Ang lahat ng mga mata ay nabaling kay Marshall, na tahimik na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na mga ilaw, na nagpupunas ng kanyang mga kamay na parang sumasample sa isang bulb. Baliw ba siya? Pag-provoke sa SWAT team sa harap nila, wala na siya sa isip niya. Ako. Makukuha niya ang nararapat sa kanya. Malamang ay hindi pa siya nakaranas ng pagkawala. Malinaw na hindi niya alam kung sino ang kinakaharap niya. Sa loob ng maraming taon, nagkaroon ng matibay na ugnayan ang mga Vic sa Terra Nova, lalo na sa alkalde, si Douglas, at ang pag-host ng Terra Nova Film Festival ay isang paraan upang higit na mapalakas ang impluwensya ng alkalde. Siyempre, narito ang SWAT team para matiyak ang kaayusan. Pero ngayon, hayagang hinarap ni Marshall si Max na parang hinahamon ang kanilang autoridad. Naniniwala silang hindi ito hahayaan ni Cyrus na dumausdas. Sa opinyon ng lahat, napahamak si Marshall ngayon. Habang namamaga ang mukha, sumigaw si Max, Captain Patel, nakita mo ba iyon? Labas na sa linya ang halimaw na ito. Kailangan niya ng mabigat na parusa. Ang pag-asam ay sumabit sa hangin habang ang karamihan ay naghihintay para sa reaksyon ng SWAT. Inaasahan ng lahat na makita si Marshall na mabilis na pinasuko ng mga opisyal. Gayunpaman, nanatiling tahimik ang 30 miyembro ng SWAT, nakatayo sa gitna ng bulwagan. Tumingin si Cyrus sa kalmadong si Marshall at walang pakialam na sinabi, Mr. Lance, hindi ko siya madakip. Ano? Hindi makapaniwala si Lance at ang iba pang celebrities. Captain Patel, ano ang sinabi mo? Malamig na ulit ni Cyrus, I can't arrest him. Bakit? Naguguluhang tanong ni Lance. Nataranta rin ang mga celebrity at big shots. Nagdulot lang ng kaguluhan si Marshall, hinahamon niya si Lance at ang SWAT, ngunit tumanggi si Cyrus na kumilos. Ano ang nangyayari? Humalaklak si Lance. Captain Patel, wala ka bang responsibilidad na panatilihing ligtas ang kaganapang ito? Nagdulot siya ng kaguluhan. Tungkulin mo na arestuhin siya, hindi ba? Walang ekspresyong sabi ni Cyrus. It's none of your business, sumusunod lang ako sa utos ng gobyerno. Nagkibit balikat si Lance at ngumiti. Sige, kung yan ang pamamaraan, tatawagan ko kaagad ang aking ama at bibigyan ka ni Mr. Douglas ng direktang utos.
Ang mga salita ni Lance ay para lamang bigyan ang kanyang sarili ng paraan palabas. Masasabi ng lahat na walang interes si Cyrus sa mungkahi ni Lance, malinaw na hindi ito binibigyang importansya. Naunawaan ng mabuti ng ilang malaking industriya sa paligid si Lance ang kalikasan ng mga tao at naramdaman nilang may makabuluhang nangyayari. Mahigpit na tinanggihan ni Cyrus na kumilos laban kay Marshall, sinabing susundin lang niya ang mga utos ng gobyerno, at marami ang hindi nasabi. Napasulyap sila kay Marshall, nakaramdam ng panginginig. Sa tense na sandaling ito, habang ang karamihan sa mga tao ay natatakot at nalilito, si Marshall ay nakatayo roon na kalmado at tahimik. Ito ay isang antas ng katatagan na maaaring makamit ng iilan mula sa mababang background. Oh! Nang pumasok ang koponan ng SWAT sa pangunahing bulwagan ng dome, matapang na hinampas ni Marshall si Max, hindi lamang ipinakita ang katapangan, ngunit isang matatag na kumpiyansa sa kanyang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mga aksyon ay higit pa sa isang pagsaway kay Lance, ito ay isang malinaw na mensahe kay Cyrus, ang kapitan ng SWAT. Si Cyrus naman ay tumingin kay Marshall na parang may paggalang. Ang mga malalaking shot na iyon ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Sa kabila ng kanilang pagiging marunong sa lipunan, nakaramdam sila ng kaba sa pagpili ng panig. Napagtanto nila na ang isang maling hakbang dito ay maaaring mangahulugan ng pagtatapos ng kanilang mga karera o mas masahol pa. Si Annie na tumabi kay Marshall ay hindi napigil ang mapangiti sa kanyang matalas na paghuhusga. Muli siyang tumingin sa kanya ng may paghanga. Si Marshall ay katangi-tangi, iyon ay malinaw. Bagamat hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan, nagtataglay siya ng lakas na ilang ng ahas na hamanin. Napansin ni Annie na kung may magbabante kay Brenda o Marissa, hindi magdadalawang isip si Marshall na ipagtanggol sila. Ang kanyang matapang na kumpiyansa ay nakakabighani, at siya ay tahimik na nagpasya na makakuha ng isang lugar sa kanyang mundo, alam ang halaga ng isang malakas na kaalyado sa industriya ng entertainment. Habang nakatingin sa malayo, mapait na ngiti lang ang nagawa ni Allison. Hindi niya maiwasang mapahiya, naalala ang mga underhanded moves na ginawa niya noon. Habang nakatingin siya kay Marshall sa tabi ni Brenda, isang alon ng inggit ang bumalot sa kanya. Dahil sa pagiging inosente at katapatan ni Brenda, napahiya si Allison. Siya, na minsan ay inakala ang sarili na napakatalino, ay napagtanto na siya ay walang iba kundi isang hanggal na biro. Pinagmasdan ni Allison si Lance, na galit na tumatawag sa kanyang ama, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa kalmado ni Marshall. Binubuo ng demeanor. Kabanata 310 Kill on the Spot. Umiling siya, bumulong siya sa kanyang sarili, nakakagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang pagbagsak ng mga Harlow noong nakaraang araw, pakiramdam na kapag hindi tumigil si Lance, ang kanyang pamilya ang susunod. Hindi mapag-aalinlanganan ang ugali ni Cyrus, si Marshall ay hindi mahipo, at kahit ang alkalde, si Douglas, ay hindi maaaring makagambala. Gayunpaman, si Lance, na hindi napapansin ang mga undercurrent na ito, ay naniniwala na ang pagdating ng kanyang ama ay magbabago ng lahat. Hindi niya alam na kahit na naroon sina Penn at Douglas, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Ang pagmamataas ay humantong lamang sa kapahamakan. Mabilis na tinawagan ni Lance ang kanyang ama. Dad, nasaan ka? Apurahang tanong niya. May sitwasyon dito. Gusto kong kumilos si Kapitan Patel, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng pag-aproba ni Mr. Douglas. Tumawa si Penn sa kabilang dulo. Huwag mong sayangin ang oras ni Kapitan Patel dito. Malapit na ako, at kasama ko si Mr. Douglas. Sa ngayon, kunin ang aming seguridad upang hawakan siya. Aayusin natin ito pagkatapos. Sige. Ibinalik ni Lance ang tingin kay Cyrus, na nanatiling walang ekspresyon. Captain Patel, I'll have them restrained for now. Once Mr. Douglas came, you can take over. Amur, restrain that guy. Kasunod ng mga utos ni Lance, 4 sa mga gwardya ng VIX ang lumipat upang palibutan sina Marshall, Brenda, at ang iba pa. Kaya lang, malamig na utos ni Cyrus, action. Agad na itinaas ng 30 opisyal ng SWAT ang kanilang mga sandata,
Diretsyong tinutukan ang mga gwardya ng VIX. Isang nakakagulat na katahimikan ng bomb-alot sa bulwagan habang pinoproseso ng lahat ang eksena. Ano ang nangyayari? Sa tahimik na bulwagan, pinutol ng malamig na boses ni Cyrus ang katahimikan. Ang sinumang humakbang pasulong ay babarilan sa lugar. Nalaglag ang panganilan sa gulat, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ang iba ay parehong nataranta. Anong nangyayari dito? May naguguluhang bulong. Hindi ba dapat tumulong ang SWAT team na panatilihing kontrolado ang mga bagay para sa festival? Bakit nila itinutuon ang kanilang mga baril sa seguridad ng mga VIX? Kung hindi mo pa alam, akala mo mga tao sila ni Marshall, bulong ng isa pa. Gayunpaman, sa kawalan, sa wakas ay nagtanong si Lance, Captain Patel, ano ang ibig mong sabihin? Cyrus responded with a steely tone, sa madaling salita, kung may magtangkang magbuhat ng kamay kay Mr. Ortega, ibibigay ko ang utos na barilin. Ang mga salita ni Lance ay para lamang bigyan ang kanyang sarili ng paraan palabas. Masasabi ng lahat na walang interes si Cyrus sa mungkahi ni Lance, malinaw na hindi ito binibigyang importansya. Naunawaan ng mabuti ng ilang malaking industriya sa paligid si Lance ang kalikasan ng mga tao at naramdaman nilang may makabuluhang nangyayari. Mahigpit na tinanggihan ni Cyrus na kumilos laban kay Marshall, sinabing susundin lang niya ang mga utos ng gobyerno, at marami ang hindi nasabi. Napasulyap sila kay Marshall, nakaramdam ng panginginig. Sa tense na sandaling ito, habang ang karamihan sa mga tao ay natatakot at nalilito, si Marshall ay nakatayo roon na kalmado at tahimik. Ito ay isang antas ng katatagan na maaaring makamit ng iilan mula sa mababang background. Oh! Nang pumasok ang koponan ng SWAT sa pangunahing bulwagan ng dome, matapang na hinampas ni Marshall si Max, hindi lamang ipinakita ang katapangan, ngunit isang matatag na kumpiyansa sa kanyang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang mga aksyon ay higit pa sa isang pagsaway kay Lance, ito ay isang malinaw na mensahe kay Cyrus, ang kapitan ng SWAT. Si Cyrus naman ay tumingin kay Marshall na parang may paggalang. Ang mga malalaking shot na iyon ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Sa kabila ng kanilang pagiging marunong sa lipunan, nakaramdam sila ng kaba sa pagpili ng panig. Napagtanto nila na ang isang maling hakbang dito ay maaaring mga hulugan ng pagtatapos ng kanilang mga karera o mas masahol pa. Si Annie na tumabi kay Marshall ay hindi napigil ang mapangiti sa kanyang matalas na paghuhusga. Muli siyang tumingin sa kanya ng may paghanga. Si Marshall ay katangi-tangi, iyon ay malinaw. Bagamat hindi niya ipinagmamalaki ang kanyang kapangyarihan, nagtataglay siya ng lakas na ilang ng ahas na hamanin. Napansin ni Annie na kung may magbabante kay Brenda o Marissa, hindi magdadalawang isip si Marshall na ipagtanggol sila. Ang kanyang matapang na kumpiyansa ay nakakabighani, at siya ay tahimik na nagpasya na makakuha ng isang lugar sa kanyang mundo, alam ang halaga ng isang malakas na kaalyado sa industriya ng entertainment. Habang nakatingin sa malayo, mapait na ngiti lang ang nagawa ni Allison. Hindi niya maiwasang mapahiya, naalala ang mga underhanded moves na ginawa niya noon. Habang nakatingin siya kay Marshall sa tabi ni Brenda, isang alon ng inggit ang bumalot sa kanya. Dahil sa pagiging inosente at katapatan ni Brenda, napahiya si Allison. Siya, na minsan ay inakala ang sarili na napakatalino, ay napagtanto na siya ay walang iba kundi isang hanggal na biro. Pinagmasdan ni Allison si Lance, na galit na tumatawag sa kanyang ama, pagkatapos ay inilipat ang kanyang tingin sa kalmado ni Marshall. Binubuo ng demeanor. Umiling siya, bumulong siya sa kanyang sarili, nakakagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang pagbagsak ng mga Harlow noong nakaraang araw, pakiramdam na kapag hindi tumigil si Lance, ang kanyang pamilya ang susunod. Hindi mapag-aalinlanganan ang ugali ni Cyrus, si Marshall ay hindi mahipo, at kahit ang alkalde, si Douglas, ay hindi maaaring makagambala. Gayunpaman, si Lance, na hindi napapansin ang mga undercurrent na ito, ay naniniwala na ang pagdating ng kanyang ama ay magbabago ng lahat. Hindi niya alam na kahit na naroon sina Penn at Douglas, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Ang pagmamataas ay humantong lamang sa kapahamakan. Mabilis na tinawagan ni Lance ang kanyang ama.
Dad, nasaan ka? Apurahang tanong niya. May sitwasyon dito. Gusto kong kumilos si Kapitan Patel, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng pag-aproba ni Mr. Douglas. Tumawa si Pen sa kabilang dulo. Huwag mong sayangin ang oras ni Kapitan Patel dito. Malapit na ako, at kasama ko si Mr. Douglas. Sa ngayon, kunin ang aming seguridad upang hawakan siya. Aayusin natin ito pagkatapos. Sige. Ibinalik ni Lance ang tingin kay Cyrus, na nanatiling walang ekspresyon. Captain Patel, I'll have them restrained for now. Once Mr. Douglas came, you can take over. Amur, restrain that guy. Kasunod ng mga utos ni Lance, 40 sa mga gwardya ng VIX ang lumipat upang palibutan sina Marshall, Brenda, at ang iba pa. Kaya lang, malamig na utos ni Cyrus, action. Agad na itinaas ng 30 opisyal ng SWAT ang kanilang mga sandata, diretsyong tinutukan ang mga gwardya ng VIX. Isang nakakagulat na katahimikan ang bomb alert sa bulwagan habang pinoproseso ng lahat ang eksena. Ano ang nangyayari? Sa tahimik na bulwagan, pinutol ng malamig na boses ni Cyrus ang katahimikan. Ang sinumang humakbang pasulong ay babarilan sa lugar. Nalaglag ang panga ni Lance sa gulat, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ang iba ay parehong nataranta. Anong nangyayari dito? May naguguluhang bulong. Hindi ba dapat tumulong ang SWAT team na panatilihing kontrolado ang mga bagay para sa festival? Bakit nila itinutuon ang kanilang mga baril sa seguridad ng mga VIX? Kung hindi mo pa alam, akala mo mga tao sila ni Marshall, bulong ng isa pa. Gayunpaman, sa kawalan, sa wakas ay nagtanong si Lance, Captain Patel, ano ang ibig mong sabihin? Cyrus responded with a steely tone, sa madaling salita, kung may magtangkang magbuhat ng kamay kay Mr. Ortega, ibibigay ko ang utos na barilin. Hapter 310 kill on the spot. Umiling siya, bamulong siya sa kanyang sarili, nakakagat siya ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Sa kanyang isipan, binalikan niya ang pagbagsak ng mga Harlow noong nakaraang araw, pakiramdam na kapag hindi tumigil si Lance, ang kanyang pamilya ang susunod. Hindi mapag-aalinlanganan ang ugali ni Cyrus si Marshall ay hindi mahipo, at kahit ang alkalde, si Douglas, ay hindi maaaring makagambala. Gayunpaman, si Lance, na hindi napapansin ang mga undercurrent na ito, ay naniniwala na ang pagdating ng kanyang ama ay magbabago ng lahat. Hindi niya alam na kahit na naroon sina Pen at Douglas, hindi ito magkakaroon ng pagkakaiba. Ang pagmamataas ay humantong lamang sa kapahamakan. Mabilis na tinawagan ni Lance ang kanyang ama. Dad, nasaan ka? Apurahang tanong niya. May sitwasyon dito. Gusto kong kumilos si Kapitan Patel, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng pag-aproba ni Mr. Douglas. Tumawa si Pen sa kabilang dulo. Huwag mong sayangin ang oras ni Kapitan Patel dito. Malapit na ako, at kasama ko si Mr. Douglas. Sa ngayon, kunin ang aming seguridad upang hawakan siya. Aayusin natin ito pagkatapos. Sige. Ibinalik ni Lance ang tingin kay Cyrus, na nanatiling walang ekspresyon. Captain Patel, I'll have them restrained for now. Once Mr. Douglas came, you can take over. Amur, restrain that guy. Kasunod ng mga utos ni Lance, 40 sa mga gwardya ng VIX ang lumipat upang palibutan sina Marshall, Brenda, at ang iba pa. Kaya lang, malamig na utos ni Cyrus, action. Agad na itinaas ng 30 opisyal ng SWAT ang kanilang mga sandata, diretsyong tinutukan ang mga gwardya ng VIX. Isang nakakagulat na katahimikan ang bomb alert sa bulwagan habang pinoproseso ng lahat ang eksena. Ano ang nangyayari? Sa tahimik na bulwagan, pinutol ng malamig na boses ni Cyrus ang katahimikan. Ang sinumang humakbang pasulong ay babarilan sa lugar. Nalaglag ang panga ni Lance sa gulat, pilit na iniintindi ang sitwasyon. Ang iba ay parehong nataranta. Anong nangyayari dito? May naguguluhang bulong. Hindi ba dapat tumulong ang SWAT team na panatilihing kontrolado ang mga bagay para sa festival? Bakit nila itinutuon ang kanilang mga baril sa seguridad ng mga VIX? Kung hindi mo pa alam, akala mo mga tao sila ni Marshall, bulong ng isa pa. Gayunpaman, sa kawalan, sa wakas ay nagtanong si Lance, Captain Patel,
Ano ang ibig mong sabihin? Cyrus responded with a steely tone, sa madaling salita, kung sino man ang magtangkang magbuhat ng kamay kay Mr. Ortega, ibibigay ko ang utos na barilin.